What's up at welcome ulit mga boss Lodi Amo dito sa ating solo cast by C. Chavez Special Edition Solomon Session or Nom Nom Session according sa ating best friend na si Kuya Glenn na nag-suggest ko anong pwedeng itawag dito, no? So, Nom Nom Session, Solomon Session, di ko talaga alam guys. Pero yung Nom Nom Session pwede rin yun, no? Kasi ito yung, yan, mapapansin nyo, iba yung lighting natin. No? Kulay dilaw ang ilaw. Dilaw na ilaw. Ang ating lighting for today, tas medyo maliwanag ang setup, no? Para naman maayos tayo nakakapagkwentuhan sa isa't isa. Kaso baliktad no? Dapat pagka nom-nom session, yung medyo dark or parang medyo dim yung natin, lighting natin. Anyways, no, since Ramadan ngayon, nom-nom session, kailangan pa rin nating ituloy. Pero hindi tayo inom ng kala. Eto tayo ngayon guys. Oh. Kape. Yan. Kape muna tayo. Hanggat bawal pang magtoma, no? Yvette Coffee. Binili namin to sa parang grocery dito na Asian grocery. Ano lang siya, sale. 5 dirhams guys. Isipin nyo, 5 dirhams. Magkano lang sa atin yun? 3, 6, 75 pesos. Ganun. 75 pesos siya. Drip coffee. Galing Vietnam. Tas Tivet coffee. Hindi siya yung totoong Tivet. Kasi ang natikman kong Tivet coffee, talaga parang medyo strong siya na parang may pagka-etchas talaga. Kumaga parang hindi ko ma-explain So coffee pa rin siya. Coffee bean pa rin siya. Medyo may kick lang ng konti ng asim. Tas para basta may iba siyang aroma. Ito kasi parang lasa, parang may kahoy na hindi siya ganun. Hindi yung amoy niya, hindi siya ganun Hindi siya talaga Tibet. Tas yung taste niya ma-wood na basta iba siya. Though close, no? Close siya. Kumbaga, paano ko ba i-explain? Kumbaga sa Pares Retiro, tsaka kung Pares Calle, ganun. Parehas siyang Pares, parehas na baka, pero may pinagkaiba sila sa flavor. So, ayun. Kumbaga Marlboro Red, tsaka Fortune na pula. yun, parang pinakamagandang reference doon, no? So, ngayong gabi, wait na nga. Hirap pala ng ganito. Shit, hapon ba? Hirap pala ng ganito na may iniinom ka habang talaga may table tas anyways, ngayong gabi, no, meron akong nabasang quote na gumuhit sa akin. As in, parang talaga ako. Nauga ako. Alam niyo kung ano yung quote na yun? Whatever that is meant for you will never miss you. Diba? Kung ano talaga yung para sa'yo, hindi mo makakaligtaan yan. Hindi mo, miss? It will never miss you. Aabutin ka talaga. Kumbaga kung ano talaga yung para sa'yo, aabutin ka yan. Hindi mo pwedeng makaligtaan yan. No? So naisip ko siya sa maraming aspeto ng bagay at aspeto ng buhay. For example, may ina-applyan ka, gusto mo magtrabaho. Kunyari, nag-apply ka sa call center. Sabihin natin, non-voice, 50k yung offer, malapit sa bahay nyo. Diba? Kumbaga, andun na lahat Andun na lahat yung kailangan mo. No? Gusto mo yun, syempre, hindi ka na magko-commute Tapos, ang laki pa ng papasok na pera sa'yo. Tapos, non-voice pa. Email, chat ka lang, diba? Syempre, gusto mo yun. Tapos, hindi ka na-hire. Kumbaga, nag-apply ka. In-interview ka. Hindi ka natanggap. Kumbaga, it's not a good reason for you to get sad or parang ma-demotivate or parang mawala ng gana. It just means that it is never meant for you. Meron at meron dadating sa'yo na para sa'yo talaga. Why? Ayun yung hinihiling mo Kumbaga, minsan hiniling mo kay God, Lord, bigyan nyo naman akong trabaho na makakapagpaahon sa akin sa buhay.
'di ba? Doon nakikita mo yung bagong yung sinasabi mo nga na malapit lang sa inyo na hiring as path, pero hindi 'yan ang ibibigay sa'yo kasi meron pang mas better, 'no? Kunyari hinihiling mo na umahon sa buhay, 50K, putya malaki 'yun, 'di ba? Malaki yung ano mo, malaki na yung magiging income mo nun nang wala kang commute, nang wala ka pang kahit ano. Eh, paano kung ang gusto pala sa'yo na gano'n din ang 50K? What if dalhin ka niya sa isang lugar kunyari medyo malayo, kunyari magko-commute ka pa, magbo-bus ka pa, magte-tren ka pa, ta's ang sahod mo lang is 35K, yun yung dun ka niya dinala. It doesn't mean na ano, na hindi yun para sa'yo. Kasi baka mamaya andun yung growth mo, dun ka magiging manager, 'no? Dun ka magiging director, dun ka magkakaroon ng malupit na career, dun ka makaka-discover ng mga bagay-bagay na magbibigay sa'yo ng connections, magbibigay sa'yo ng opportunity para mas kumita pa ng daan-daang libo, who knows, 'di ba? Whatever that is meant for you will never miss you. Kung ano talaga yung para sa'yo, hindi mo makakaligtaan yan. Aabutin ka niyan. Dadating at dadating sa'yo yan. And whatever that is not meant for you, wala, dadaan lang, okey lang yan. Let go, ganun talaga. Hindi ka puwedeng mag-stay or parang magmukmok dahil lang hindi mo na-achieve yung isang bagay. Though you can try again, 'di ba? Try mo pa rin. Baka mamaya may tinuturo lang sa'yo yung lesson kung bakit hindi ka natanggap. Try mo pa rin. Pero again, para sa mga tao na mabilis ma-demotivate, 'no? Kung hindi niyo makuha, okey lang. Ibig sabihin hindi yan para sa inyo. Move on, be happy. Huwag mo ng pag-aksayan ng energy. Wala naman na, eh, 'di ba? Wala naman na, eh, wala na, eh. 'Di ba, bakit iisipin mo pa gabi-gabi, mag-iinom ka na parang, "Putya pare di ako natanggap, malungkot ako, bla bla bla." Hindi ka naman matatanggap the next day, 'pag naglasing ka ng gabi na yun, eh, 'di ba? So, might as well move on. Accept na okey lang, hindi naman para sa kung di para sa akin, so what? There's something better for me. Alam ko yun, darating yun, ibibigay ni God yun, hiniling ko yun, eh, dinasal ko yun, eh, 'di ba? May tiwala ako sa kanya, hindi ako ida-down nun. So, the result is happier life, 'di ba? Mas madaling gumalaw, mas madaling mag-adjust sa mga bagay-bagay, mas masaya kang mamumuhay kapag gano'n yung mindset mo, kapag gano'n yung takbo ng utak mo, kaysa mag-i-spend ka ng energy sa something na wala ka naman din maa-achieve either way. So, ayun, sobrang tumatak lang sa'kin nung quote na yun, 'no? Kaya ngayon, explore, 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 explore talaga. Explore lahat kung anong puwede kong i-explore, ano may mga bagay na hindi ko pa na-e-experience, ano yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, kung ano yung mga bagay na hindi pa nararanasan ng katawang lupa ko, pu-push natin ngayon. Mahirap, oo. Nakakatakot, oo naman, siyempre. Gano'n naman ang fear, eh, 'di ba? Kaya naman tayo natatakot kasi papasukin natin yung bagay na hindi familiar sa atin, something unknown, 'no? So yun, as long as hindi tayo matitigok, as long as hindi tayo mapapahamak, as long as hindi tayo mashi-shit sa buhay, rat-rat lang tayo ng rat-rat. And this year, pu-push talaga natin maging healthier, tsaka maging mas maayos na version ng pangangatawan natin, sarili natin, 'no? Nakakausap ko yung yun nga si Kuya Glenn about sa hiking, about sa purpose, 'no? Sabi ko nga sa kanya, eh, buti nga ikaw nahanap mo na yung ano mo, isa sa mga purpose mo sa buhay na umakyat ng bundok, ma-fulfill yung hunger mo ng mga gano'ng activities. At the same time, pagdating mo sa summit, may achievement ka na ano, na kumbaga may reward ka lagi, 'no? Tapos andun yung parang inner peace mo na dito sa tuktok ng bundok. Yes, may na-achieve ako. Yes, may naikisa na naman ako na isang summit. Kumbaga, ano, eh, gagawin mo na lang siya, eh. Gagawin mo na lang siya araw-araw, eh. Gagawin mo na lang siya, hindi naman araw-araw, lagi mo na lang siyang gagawin, eh, 'di ba? At the same time, ginagawa niyang content, 'yun ang maganda dun, 'no? Dino-document niya yung mga nangyayari. So, nakakatuwa, parang yun na yun, eh. Gano'n din ang gagawin ng mga successful na ano, na content creator, eh. Parang sila Gio Ong, isipin mo, 'di ba?
Gano'n din ang gagawin nila, kung ano yung ginagawa ni Kuya Glenn, yun din yung ginagawa nila Gio. So ayun, sa tingin ko nga act as if Yun din yung mga isa natututunan ko dun sa mga pinapanood ko na na mga podcast, na mga coaching, 'no? Act as if. Meron nga daw dalawang category ng acting as if tsaka fake it till you make it. Okay? So ito guys, to summarize yung 'di ba merong fake it till you make it and then meron ding act as if. Fake it till you make it is mostly for vanity, 'di ba? Kumbaga parang kunyari ako, ako kunyari ng bumibili ako ng mga luxurious items, nagda-drive ako ng Lambo, tumitira ako sa mga kung ano-anong mamahaling residences dito sa UAE, 'no? Ang result nun, marami akong mame-meet na mga mayayaman, marami akong mame-meet na mga tao, 'no? Kumbaga parang yun yung magiging kumbaga mapapasok ka kasi sa gano'ng circle, 'di ba? But the thing is, pagdating mo sa bahay or parang pagka kunyari may mga circle of friends ka, kumain kayo, nagkabayaran na, ta's parang ang bigat sa bulsa mong bayaran yung tigfa 5,000 dirhams na dinner, 'di ba? Ano nun, yun yung fake it till you make it. Yun yung parang for vanity lang yung ginagawa mo, for show off lang yung ginagawa mo. Kumbaga hindi mo talaga sinasarili yung aksyon na ginagawa mo. Whilst the act as if, 'di ba, you live below your means. Punta ka sa mga lugar na yon, kunyari sa Jumeirah Island, Palm Jumeirah, lakad-lakad ka doon, 'no? Ikot-ikot ka doon na kunyari na parang feeling mo doon ka nakatira, 'no? Punta ka sa mga restaurant na hindi naman gano'n kamamahalin pero pinupuntahan ng mga tao na mga higher class. Tignan mo kung paano sila gumalaw. Tignan mo kung ano yung mga ino-order nila, tignan mo kung ano yung mga sinusuot nila, 'no? Kumbaga parang damdamin mo na parang isa ka sa kanila. Ang papagalahin mo kasi daw sa gano'ng moment is yung subconscious mind mo, kasi hindi alam ng subconscious mind mo kung ano yung totoo sa hindi. So kapag feeling ng subconscious mind mo na parang, okey ganito pala yung lifestyle ko, parang, ganito pala ako, mayaman pala ako, big time pala ako, dito pala ako nakatira. Kumbaga kusang parang magre-react yung katawan mo sa mga bagay na available sa paligid mo para mapunta ka sa sitwasyon na yun. So that's act as if you are already there. Ano rin 'to, reverse engineering ng law of attraction, 'no? Tulad nga ng sabi ko kanina dun sa content ni Kuya Glenn. Ano yun, Glenn Randoms pala. Pagka ito, i-ano ko na lang dito sa comment section. Yung ginagawa niya, ganun yung ginagawa ng mga successful na mga content creator. Tulad ni Gio nga, sabi ko sa inyo, 'no? So, acting as if na siya, 'no? So, ang subscriber niya sooner or later magiging million, 100,000, million. Kumbaga gaganapan niya na lang yung ano yung ginagawa ng mga successful na content creator, 'no? Hindi na siya para magpanggap, 'no? Hindi na para, alam mo yun, mag-show ng kung ano-ano hindi naman talaga hindi naman talaga totoo. Kasi ang daming content creator talaga ngayon guys na, alam yun, hindi mo masasabing fake. Kumbaga yun, they fake it till they make it. But some of them makes it, some of them does not, 'no? So hindi lahat talaga pinapalad. Unlike ng acting as you if, ikaw na yun, 'di ba? Ikaw na mismo yun. Kumbaga yun na yun. Bakit ka pa magpapanggap? At the same time, eto rin, ginagawa ko, 'no? Acting ako as if milyon-milyon yung nakikinig sa atin. Nagkukuwento ako sa inyo na ganito as if 100,000s yung mga subscriber, milyon-milyon yung mga subscribers and followers natin. Though iilan lang, wala pang 10, wala akong problema kasi ganito rin naman ang gagawin ng successful na content creator ganito rin naman yung gagawin ng successful na coach, 'di ba? Kaya may manood diyan, kaya wala, 'di ba? At least eto, nagbibigay ako ng knowledge, nagkukuwento ako sa inyo, 'no? Nagshi-share ako ng information, nagshi-share ako ng kung ano man puwede kong i-share. At the same time napa-practice din 'tong vocabs ko, napa-practice ko din yung mga sinasabi ko sa inyo, 'no?
Sa totoo lang guys, may mga video ako nung mga nakaraang linggo, last month, 2 months ago, no? Ganito rin, solo cast. Salita-salita ako, harap ako sa camera, wala akong kausap, no? Kung ano lang tumakbo sa utak ko, yun lang yung sasabihin ko. Ano, ang daming moment na nacho-choke ako, ang daming moment na na-o-off topic ako, ang daming moment na naliligaw ako sa sinasabi ko. Ang daming moment talaga na, alam mo yun, parang yung utak ko, yung nagkakaroon ng monkey mind. Alam mo yun, na parang kung ano-anong tumatakbo sa utak ko habang nagsasalita ako. So, ayun, nadi-distract ko yung sarili ko. Habang isipin mo, ako na nga lang mag-isa dito sa sa ginagawa kong content na 'to, nadi-distract ko pa yung sarili ko, 'di ba? Until time na eto, na araw-araw ko siyang ginagawa, maya't-maya ko siya pina-practice 'no, tapos tine-take down ko kung ano yung mga, room for improvement ko. Papanoorin ko yung video ko, kunyari yung mga fillers ko na, marami akong gano'n dati, eh. Ta's marami akong choke moments talaga, eh. Tapos yung tipong, "Ano nga ba yun? Ano nga ba yun?" May mga gano'n ako dati, 'no? So, ini-eliminate ko siya. Tapos bago ako rumatrat uli ng ganitong content, titignan ko yung checklist ko kung ano yung mga na-eliminate ko tsaka mga dapat kong improve. Actually, ito masasabi ko hindi pa naman talaga perfect 'to, eh, 'di ba? Yun nga ang maganda dito, hindi siya magiging perfect dahil araw-araw mo siyang aaralin, araw-araw mo siyang hahasain, araw-araw mo siyang pipinuhin, 'no? Para araw-araw ka rin may ilo-look forward para sa mas malupit na content, mas malupit na video mo sa susunod. Ganyan din yung ginagawa ni Mr. Beast, 'di ba? Simula ka lang kahit ano. Importante magsimula ka talaga, importante gawin mo na, 'no? Tsaka mo na hindi mo na kailangang mag-isip ng idea na paano ba yung lighting, paano ba yung script writing, paano ba yung video, anong magandang camera, anong magandang setup, anong magandang software pang-edit 'no, saan ko ba i-a-upload. Wala kayong masisimulan pagka gano'n. Wala kayong masisimulan pagka gano'n guys. Simulan niyo kahit ano, kung ano meron, 'yan cellphone, ilaw na tigpa ₱5 'no, eto in-order ko lang talaga 'to dahil gusto ko lang siya gusto ko lang magkaroon ng design yung yung content ko, yung video ko 'no. Gray Cloud nga 'to, eh, studio, eh, Gray Cloud Studios 'to, eh, pero si Chavez yung gamit ko, 'di ba contradicting, pero okey lang, nandiyan na yan, eh, 'di ba? Tsaka na natin papalitan. At least meron na tayong ongoing na content na hahasain natin every time. What you practice is you get better at something you practice. Ika nga, nabasa ko rin na quotes yun, 'no? Kung ano yung pina-practice mo araw-araw, gagaling ka dun. Kung araw-araw ka nagba-basketball, gagaling ka dun. Kung araw-araw ka nagra-rap, gagaling ka dun. Kung araw-araw ka nagsusulat, gagaling ka dun, 'di ba? Kung anong ginagawa mo araw-araw, gagaling ka dun. Ayun lang naman, 'no? Sa totoo lang guys, natutuwa ako kapagka pinapanood ko yung ano ko, eh, yung mga content ko, 'no? Kapag wala akong magawa kaysa manood ako ng content ng iba, panoorin ko yung sa'kin. Siyempre views din yun, kahit isang view lang yan. Yun, ta's iki-criticize ko yung sarili ko, ano, ano ba yung pinagsasasabi ko, ano ba yung room for improvement ko, ano ba yung error ko, 'no? Ano ba yung puwede kong ayusin para next time, eh, mas maganda yung quality ng video ko or mas maganda yung message na maide-deliver ko, 'no? Ayun lang naman, yun lang naman ang mga pinaggagawa ko, yun lang din naman yung mga gusto kong i-share sa inyo, 'no? Ngayon eto, ang siguro next kong i-improve kapag gan'tong natapos na ako sa isang topic, ang hirap mag-butt in na kung ano yung puwede kong i-next topic, eh, 'no? Kunyari ito napag-usapan natin yung room for improvement about sa content creator, creation, about sa fake it till you make it, about sa acting as if. Tas ngayon 'pag nagsabi na ako na ayun lang naman, wala nang pumapasok sa utak ko. Siguro ano muna, inom muna tayo ng kape, wait lang, inom muna tayo ng kape, stay tune lang guys, stay tune lang. Alam niyo naman kapagka mga ganitong edad na, eh, ang gusto lagi mainit sa katawan, 'no? Lalo dito sa kwarto malamig. Malamig pa dito guys, kahit sa labas. Hindi ko pa nga na-check, eh, kung kita ba yung bilbil ko or what, 'no? Tsaka eto, actually ito kahit tanggalin na natin 'to, ano lang naman 'to, gusto ko lang gawing icon 'to, eh, sa mga content ko para makataklob ako lagi pagka nakita nila yung kahit sa thumbnails.
no? Kahit sa thumbnails pagka nakita nila na, uy, si Chavez to si Sito yung nakataklob lagi no? Parang shake. Shake kasi dito means parang ano di ba? Leader or parang pinuno ganun. Mataas ganun. So, yun lang gusto kong i-portray na character. Kaya lagi ako may ganito, no? Tsaka at the same time para maitago yung kapugian ko sa mga audience natin. Ma-in love kayo. Kapal ng mukha no? Teka nga, painom mo lang kape. Kape muna ha. Tsaka na ulit tayo guys mag-iinom ng alak pagkatapos ng Ramadan. Ano talaga to? Fasting to. Iko-commit ko yung sarili ko dito ng ng buong Ramadan na hindi ako magiinom. Kasi dito sa UAE, medyo may mga times talaga na masasabi ko na napapadalas yung pag-iinom ko dahil alam mo yun, hindi sa malungkot ako, hindi sa miserable. Parang nahahanap yung happiness dun. Ang ginagawa ko kasi pag umiinom ako, pag may amats na ako, una maglalaro muna ako. Yan, trip ko yan lagi. Laro ako Valorant, lalaro ko ng Peak, lalaro ko ng Counter, lalaro ako ng GTA, lalaro ako ng Forza, habang umiinom ako. No? Pagka parang may amats na ako, tapos hindi ko na matutok na maayos yung crosshair ko sa ulo ng kalaban, sabi ko, okay, ano na to? Tama na tong kagaguhan na to. Gagawin ko naman nun, lalabas ako. Maglalakad-lakad ako. No? Tapos magdadasal ako. Alam kong mali yung ganung mali yung ganung galawan na nagdadasal ka ng nakainom or lasing. Kaso, para mas na-express ko kasi yung sarili ko kay God. Sa totoo lang, no? Parang mas nasasabi ko yung nasa loob ng puso ko na hindi ko masabi sa kanya kapag sober ako. Hindi, kumaga, andun din yung times na, alam mo, naiiyak ako. No? Dahil parang full emotion ako. Tapos, ayun. Yun yung isa sa mga reason. Not to the point na yung groggy lasing talaga. Hindi na ako hindi na ako nagiinom ng ganun. Hindi ko na rin trip yung mga ganong moment ng inom. Basta yung medyo magkaroon ka lang ng konting kick. Ano lang, tamang amats lang, no? Tamang tipsy lang. Hindi yung talaga, drunk as fuck. Hindi ganun. Ayoko na yung ganun. Hindi ko na trip yung ganun eh. Kumaga, ayoko na yung hindi ko control yung sarili ko. Yun yung parang magandang term na pwede kong sabihin. Ayoko nang hindi ko na nakokontrol yung sarili ko. Gusto ko kahit uminom pa rin ako, in control pa rin ako. Kahit nung kailan, nag-party kami nung mga naka-work ko dun sa Carnival last time. Tamang inom lang din, pero nag-B-complex ako, binigyan ako ng isang tropa dun eh. B-complex daw para hindi ka madaling malasing. Effective naman siya, no? Controlled mo. Tsaka nung parang medyo tipsy na ako, tinigilan ko na eh. Kasi sabi ko, ayokong sumagad. Kumaga, masaya siya, sasagad ka kasi lahat sagad eh. Lahat sila naggulong-gulong na doon, nagkanda-suka-suka na doon. Pero hindi eh, hindi ako pwedeng sumabay sa flow eh, 'di ba? Kumaga may sarili akong galaw dapat eh, no? Hindi pwedeng basta, yun na yun. Parang ayoko lang ng excuse me. Ayoko lang na hindi ko control yung sarili ko. At the same time, gusto ko na ring alisin kasi itong kumbaga fully alisin yung alcohol sa katawan ko. Though, occasional na lang siya. No? Occasional na lang. Hindi yung to the point na pagka once a month, ganun, or pag naisipan ko. Diba? Parang hindi siya, hindi siya maganda eh. Ewan ko nga eh, hindi naman ako mahilig mag-inom talaga dati. Kumbaga, wala rin sa ko yan eh. Wala rin sa isip ko na mag-inom dati. Pero siguro nag-iossi kasi ako nun eh, no? Di talaga mahilig mag-inom dati. Ng or mag-iinom lang ako kapag may kasama. Pero yung solo, hindi. Kailan ko ba unang ginawa yun? Nung pandemic, no? Oo nga guys. Pucha, nung pandemic. Hindi, nung pandemic,
kasama ko pa yung mga tropa ko nagra-rap eh. May Tuesday session kami lagi nun eh. Shoutout pala yan sa mga tropa ko, si Aaron, si Boss Jackpot, Boss Ginek, White Boy, si Ren, si Arman, si Lexus Rembo, yan. Marami, tsaka yung mga tropa pala natin na nakasama natin na nagra-rap din, especially si Russell pala, Russell, si Boss Jegs ng ng Parañaque Rebels. Yan, siya yung nag-refer sa amin sa Parañaque Rebels na mag-record, no? Yun. Yun. Salamat sa inyo lahat, guys, no? Tsaka kay Boss Jack pala, kay Tokwi rin pala, Gunsmain, no? Ang dami ko palang tropa talaga na ano. Alam nyo ba guys, nung nagra-rap-rap ako dati, isipin mo ano pa lang kami, ghetto shit talaga. Wala kaming matinong equipment, wala kaming studio na ganito, recording studio, ano lang, cellphone, o di kaya dun sa bahay ng tropa, o di kaya nung kay White Boy, no? Pero yung sabihin mo na may studio talaga kami, wala. Isang beses pa lang kaming nakapag-record ng malupit sa Parañaque Rebels. Pero after nun, wala. Dahil yung mga panahon na yun, broke as fuck talaga eh. Wala kaming pambayad sa pag-record eh. Pero, ang dami namin naging kakilalang rapper. Ang dami namin naging connection nun guys. Isipin mo napunta ako sa launch ng ako, si Jackpot, tsaka si Boss Aaron. No? Kakashare nga lang ng tropa ko nung memory 6 years ago. Isipin mo, napunta kami sa invite-only party. Ano to opening ng music video nila. Ano to yung mga waray to mga waray. Sila Dead Key, sila CLR, Maria Ozawa. Guys, Maria Ozawa. Nung nag-launch sila ng music video nila, ando si Maria Ozawa. No? Hella Solid ang nag-produce. Ngayon, sa celebration ng launch ng music video nila, merong invite-only party sa House Manila. Ay, basta sa Resorts World Manila yung yung baba doon. Invite only lang. Parang may sisend silang email. Ando yung parang pangalan mo tsaka yung pangalan ng kasama mo. Nasa guest list nila. Kapag wala doon, hindi ka pwede pumasok. So, nakuha ko yun, guys. Nakuha ko yun. Dahil kaka-comment ko ng comment sa mga nila, sa mga music videos nila, no? Kay CLR, hindi pa sikat si CLR nun. Hindi pa siya kumukulab kay Price Tag nun. Anong palang pangalan nun? Wanakoy. Basta yun yung pangalan, Wanakoy Labot. Basta ganun, yun yung pangalan niya. Ano na talaga siya. Pinapakinggan ko na yung mga kanta niya. No? Hindi pa siya ganun kasikat talaga nun. Ayun. Punta kami dun. Pucha, mga kasama namin talaga, mga bigatin, mga malulupit, Maria Ozawa, no? Tas nakapasok kami, 'di ba? Ito kunyari open area para sa mga guest list. Tas ito yung mga VIP. Yung syempre mga producer, mga artist ganun. Pucha, parang doon kami sa loob. Pumasok kami doon sa loob. Nung kaya nga may picture kami nun. Nasa Facebook namin yun. May mga picture kami, mga kuha kami ng lunch nila. So naisip ko lang, no, grabe talaga yung gawa ng law of attraction. Kapag meron ka talagang isang bagay na gustong gusto, tapos pinagfo-focusan mo siya, araw-araw mo siyang ginagawa. Kung yung utak mo tumatakbo doon, parang bubuksan ng universe or bubuksan ni God lahat ng pinto ng oportunidad para sa'yo, para dun sa ginagawa mo. No? Parang talaga siya parang miracle, gano'n. Parang ang kapangyarihan, parang sobrang powerful naman na, alam mo yun, nagkaroon, kumbaga, ito lang naman ang gusto kong gawin. Gusto ko lang naman gumawa ng kanta at i-upload sa YouTube. Diba? Tas, magiging connection mo yung ganun tao. No? Lalawak ka. So, sa tingin ko, focus ka lang din talaga eh. Consistency lang talaga, feeling ko talaga ang kulang. Kasi kung tinuloy-tuloy namin yun din, for sure yung mga tropa ko, mga na rin yan, parang tropa niyan, for sure mga kasama na nila Hev Abian, nila Hel Mary, no? Mga ganyang level na rin sila sa tingin ko. Kung pinush namin yun, kung pinush nila, no? For them, pinush nila. Ako kasi may ibang galaw din ako sa buhay, syempre. Back and forth ako kumbaga palabas-labas ako ng bansa, diba? So, yun. Tingnan natin. Hopefully, yung mga tropa ko na yan, mahanap ulit nila yung purpose nila at happiness nila sa buhay. No, hindi pa huli guys.
tandaan nyo hindi nalalaos ang music. Hindi nalalaos ang music. Kung nasa puso ninyo ang pagiging musikero, tuloy nyo lang yan. Hindi malalaos yan. Hindi mamamatay ang musika. Yun. Ako naman, eto. Kaya eto rin ako. No? Content ako dati. Dami ko naging views. Ang dami ko naging likes noon. Natigil. So eto, nire-redeem ko uli yung sarili ko. No? And hopefully, yan, mai-bring back ang dating glory. Come back to the young and beautiful you. No? Naalala ko yung quote na yun sa palabas ni Angelica. Ang title nun, basta napanood ko lang siya last few weeks ago. No? Para siya nagmo-model. Parang sarap bumalik sa prime. No? Kapag kasi prime mo, ang ano mo parang ang limitless. No? Parang ang lakas mo. Parang ang sharp mo. Parang ang immortal kapag prime mo, no? Gusto ko uli ng ganun. Kaya ito, raratrat ulit tayo. Balik prime talaga tayo, guys. Balik prime. So, ayun. Sa tulong ninyo, guys, na mag-subscribe or mag-share na lang. Share na lang, please. Share na lang sa mga tropa natin na sa tingin na gusto rin magbalik prime. Gusto rin, alam mo yun, bumawi sa buhay. At i-redeem. No? Kunin kung ano talaga yung para sa kanila. This is the moment. No? Eto na yun. Hindi kailangan ng New Year's resolution. Hindi kailangan ng day one. No? Act as if galaw ka na pakiramdam. Galaw ka, kunyari, nasa iyo na. No? Galaw ka ng nasa iyo na yun. Kung ano man yung gusto mong gawin. Kung ano man yung gusto mong ma-achieve. Kusa siyang darating. Kusang bubukas lahat ng pintuan. Kusang bubukas lahat ng pinto. Tapos, yun na. Magugulat ka na lang sa mga bagay na dadating sa'yo. Ayun lang. Yun lang. Para sa ating nom-nom session for tonight. No? Solomon session. Para mas okay pala pagkakape-kape lang. Kesa sa alak. Kapag alak kasi, lilipad na naman yung utak. Baka lumipad na naman yung utak ko kung saan mamupunta yung topic natin. Pero hindi. Try uli natin. After na ng Ramadan. Siyempre, wag naman ngayon. Tsaka gusto ko rin yung ganito, no? Actually, pwede na nga ako mag-live sa susunod. Ang haba na ng pinagsasasabi ko, no? Live tayo. So, next time, live tayo. Try natin. Malay mo naman. Diba? If you never try, you'll never know. So, yun lang. Guys, thank you so much for watching at sa pagsama sa ating Solomon. Ito naman tayo. Solomon Nom session with C. Chavez. Again, guys, subscribe. Please. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Again, walang problema. Pakishare na lang din sa mga tropa natin, mga boss Lodi amo natin sa tingin nyo na makaka-relate sa gantong kwentuhan. Lalo na sa mga taong gustong bumalik ng prime nila. No? Kung nakikita mo yung sarili mo dati na yun na yun No? Pwede mo siyang balikan. It's time to redeem. Ibabalik mo yung dating ikaw na ganun. Pero this time, gegetlakin mo na siya. Hindi mo na siya pababayaan. Thanks for watching, guys. Si Chavez nga pala ulit. At see you sa susunod nating mga video.